Nanghingi ng tulong ang ate ko na itago ko daw ang lihim niya kasi buntis daw siya ng office mate. Pero ang totoo pala, hi, 34 years old, babae ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero kailangan ko na talaga itong ilabas. Matagal ko na itong kinikimkim at sa totoo lang, gabi-gabi na akong hindi makatulog. Sana, sa pakikinig nyo, kahit papaano, matulungan nyo akong magdesisyon o kahit maintindihan lang kung bakit ganito kabigat ang pinagdadaanan ko ngayon. May ate ako. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Lumaki kaming sobrang close. Sa lahat ng magkakapatid, ako ang pinagkakatiwalaan niya. Ako ang nakakaalam ng mga sikreto niya, ng mga takot niya, ng mga pagkakamali niya noon. Kaya siguro hindi na ako nagtaka nung isang gabi, bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Bandang 2:00 ng madaling araw yun. Pagkakita ko ng pangalan niya sa screen, kinabahan agad ako. Hindi siya yung tipong tumatawag ng ganong oras kung walang mabigat na dahilan. Pagkasagot ko pa lang, umiiyak na siya. Hindi yung simpleng iyak lang. Yung tipong hinihingal, napuputo lang salita at parang may bumabagabag na sobrang bigat. Please, huwag mo munang ipagsabi kahit kanino. Unang-unang sinabi niya. Doon pa lang, alam ko na may masamang nangyayari. Sinabi niya sa akin na buntis siya. Nanlaki ang mata ko kahit wala naman siya sa harap ko. Otomatikong naisip, sa wakas, kasi matagal na silang kasal ng asawa niya. Ilang taon na rin silang sinusubukang magkaanak pero hindi sila pinagpala. Pero bago pa man ako makapagsalita, dinugtungan niya agad. Hindi sa asawa ko. Parang biglang may sumabog sa dibdib ko. Sinabi niyang sa office mate daw niya. Isang lalaking nakasama niya sa trabaho, naging malapit, naging sandalan, hanggang sa nauwi sa pagkakamali. Ang mas masakit pa, matagal na raw may problema ang asawa niya. Ayon sa mga doktor, lalaki raw ang may issue kaya hirap silang makabuo. Kaya nung nabuntis siya, nagsimula ng magduda ang asawa niya. At doon na raw nagsimula ang gulo. Ako raw ang huling niyang alas. Ako raw ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Nakikiusap siya na patirahin ko muna siya sa bahay ko paminsan-minsan. Para raw hindi mahalata ng asawa niya na lumalaki na ang tiyan niya. Para raw makapag-isip siya ng paraan. Sa totoo lang, ayokong pumayag. Pero ate ko siya at umiiyak siya at ramdam kong takot na takot siya. Kaya pumayag ako. Sa umpisa, paminsan-minsan lang siya. 1 linggo, 2 linggo. Sinasabi ko sa sarili ko, tinutulungan ko lang ang ate ko. Hindi ko pa alam noon na unti-unti na pala akong inilulubog sa impyernong hindi ko ginusto. Tuwing tinatanong ko siya tungkol sa lalaking nakabuntis sa kanya, palagi siyang umiiwas. Ayaw daw niyang pag-usapan. Mas mabuti raw na hindi ko na malaman. Sabi pa niya, ayaw na raw niyang makita ang lalaking iyon. Tapos na raw. Pinaniwalaan ko siya. Hindi ko alam ako na pala ang niloloko. By the way, LDR kami ng asawa ko. Nasa Davao ako, dito kami nakatira sa bahay na pinaghirapan kong bilhin bago pa ako ikasal. Siya naman nasa Manila, doon nag-work. Sanay na ako na mag-isa sa bahay. Sanay na akong maghintay, sanay na akong magtiwala. Hanggang sa isang araw bigla niyang sinabi na tapos na raw ang kontrata niya. Uuwi muna raw siya ng Davao para makapagpahinga bago maghanap ng bagong trabaho.
Dapat masaya ako. Pero ewan ko ba, may kung anong kaba sa dibdib ko. Pagdating niya, napansin kong mas madalas nang nasa bahay ang ate ko. Kung dati, tuwing wala ako, wala rin siya. Ngayon, kahit aalis ako saglit, naiiwan silang dalawa sa bahay. Pinilit kong wag mag-isip ng masama hanggang sa may mga bagay nang hindi na pwedeng ipagwalang bahala. Napansin ko kung paano asikasuhin ng asawa ko ang ate ko. Kung paano siya magtanong kung kumain na ba ito, kung okay lang ba siya, kung pagod ba siya. Mga bagay na dapat sa akin ginagawa, pero sa kanya ibinibigay. Isang gabi nagising ako dahil nauuhaw ako. Bumaba ako para uminom ng tubig. At doon ko narinig. Mahinang usapan mula sa kusina. Pamilyar ang boses. Boses ng asawa ko at boses ng ate ko. Hindi ko intensyong makinig, pero may nabanggit siyang pangalan. Paano na? Paano na pag lumaki na yung tiyan mo? Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakabalik sa kwarto. Kinabukasan sinimulan kong mag-obserba. Tahimik, maingat, masakit. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang hindi ko kailanman akalaing makikita ko. Nakita ko silang magkahawak ng kamay. Walang paliwanag, walang dahilan. Doon ko nalaman ang lahat. Ang lalaking sinasabi ng ate kong office mate, asawa ko pala. Matagal na pala siyang nasa Davao. May maliit silang inuupahang bahay. Doon sila nagkikita. Doon sila nagbabahay-bahayan. Doon nabuo ang batang dinadala ng ate ko. Wala ni isa sa pamilya namin. Wala sa pamilya ng ate ko. Wala sa mga kaibigan namin ang may alam. Ako lang. At hindi ko alam kung bakit nila dinala ang relasyon nila sa mismong bahay ko. Para bang sinasadya? Para bang gusto nilang makita ko? Para bang inaasahan nilang ako ang aalis? Pero hindi ako aalis. Sarili kong bahay to. Pinaghirapan ko to nung single pa ako. At hanggang ngayon, sila ang andito. Ako ang parang bisita. Sila na nga ang nag-cheat, sila pa ang komportable. Sila pa ang may lakas ng loob na magsabi na para raw sa bata. Iwas stress at issue muna. Araw-araw, harap-harapan kong nakikita kung paano sila magsaya. Kung paano nila pag-usapan ang baby. Kung paano sila magplano. At ako? Para lang akong katulong sa sarili kong bahay. Gusto ko nang magsalita. Gusto kong sabihin sa asawa ng ate ko. Gusto kong isigaw sa pamilya namin ng totoo. Pero natatakot ako. Ayokong masira ang tingin ng pamilya ko sa asawa ko. Kahit siya na ang unang sumira sa akin. Natatakot ako na mag-away sila. Pulis pa naman ang asawa ng ate ko. Araw-araw kong natatanong sa sarili ko, hanggang kailan ako mananahimik? Hanggang kailan ko kakayanin? At bakit parang ako pa ang kailangang magsakripisyo? Kung kayong nasa lugar ko, magsasabi ba kayo ng totoo? O pipiliin nyo na lang manahimik para sa kapayapaan ng lahat? Kahit sarili nyo ang mawawasak.